Si Elena, ang akusado, ay napatunayang nagkasala ng negligent injury, hinatulan ng 3 taon. Tatlong araw ang nakalipas, ang aking biolohikal na mga magulang na nawala sa loob ng 15 taon ay natagpuan ako. Akala ko magiging masaya ang pagsasama-sama ng pamilya. Ngunit sa halip, kasama ang aking 8 fiancés, sabay-sabay nilang itinakda para sa akin, isang malaking bitag. Elena, upang ipagdiwang ang iyong pag-uwi, ang iyong nanay at tatay ay naghanda ng regalo para sa iyo. Nanay, tatay. Ano ba ito? Pasensya na, ate. Hindi kayang tiisin ni nanay at tatay na makulong ako. Kaya espesyal kanilang ibinalik upang pumalit para sa akin. Si Lyra ay may congenital heart condition. Pumalit ka para sa kanya at paglabas mo, gagawin ni nanay ang lahat upang mabayaran ka. Tama, kapag nakalabas ka na, ang ating pamilya ay muling magkakasama. Huwag kang mag-alala. Kahit para kay Lyra, babayaran din kita. Kami rin. Pero, paano kung ayaw ko? Elena, si Lyra ay walang mga magulang mula noong 3 taon siya. Ang kanyang mga magulang ay namatay sa aksidente sa sasakyan habang inililigtas kami. Pinangako namin sa kanyang mga magulang na aalagaan namin siya ng mabuti. Elena, tulungan mo lang kami, pakiusap. Pero ako ang anak ninyo. Dahil lang iniwan ninyo ako noong bata ako. Ibig bang sabihin, hindi na ako anak ninyo? Dahil lang sa loob ng 18 taon, hindi ninyo ako pinalaki? Ibig bang sabihin, hindi na ako laman ng laman ninyo? Tumahimik ka. Binigyan ka namin ng buhay. Hinihiling lang naming magsilbi ka ng oras para kay Lyra, hindi para mamatay. Ngayon, itong liham ng pag-amin, pipirmahan mo ito gusto mo man o hindi, pupunta ka sa bilangguan, at tapos na iyon. Pirmahan mo na ngayon. Hindi ako pipirma. Hadlangan siya. Bitawan mo ako. Ayaw ko nito. Bitawan mo ako. Maging mabuting tao kapag labas mo. 3 taon sa bilangguan. Ang aking biolohikal na mga magulang upang iligtas ang anak ng kasambahay, ako mismo, ay ipinadala nila sa impyerno. Ngayon, nakalabas na ako. Arang, panahon na para maningil. Maligayang kaarawan, mahal na Lyra. Lyra, ito ay galing kay tatay. Isang regalo sa iyong kaarawan. Isang limited edition na Rolls Royce. Salamat, tatay. Lyra, ito ay galing kay nanay. Isang regalo sa iyong kaarawan. Isang Imperial Jade na kwintas. Napakaswerte ko na mayroon akong kayo, nanay at tatay. Lyra? Ito ay galing sa amin. Isang regalo sa kaarawan. Masasabi ko, napakaswerte ni Miss Lyra, maganda at minamahal ng lahat. Sino ba ang hindi magugustuhan siya? Hindi tulad ng tunay na anak na babae ng mga Ford, na bulok pa rin sa bilangguan, hindi pa nakakalabas. Kapag nakapasok ka na sa bilangguan, ang buhay mo ay sira na. Sigurado, ang mga Ford ay malamang, hindi na siya kailanman kikilalanin bilang kanilang anak. Kayo ba ay nag-uusap tungkol sa akin? Miss Elena. Elena, Elena, paano ka nakabalik? Parang gusto mo na hindi na ako makalabas ng bilangguan, di ba? Hindi iyan ang ibig sabihin ng iyong ina. Tuwang-tuwa kami na nakabalik ka. Wala nang hihigit pa sa tuwa namin. Talaga? Imperial Jade. Magandang piraso. Isang Rolls Royce. Mabuti wala akong kotse. Elena, ano ang ibig mong sabihin? Ang lahat ng ito ay mga regalo para kay Lyra, hindi para sa iyo.
Pero, kaarawan ko rin ito. Walang nagdiriwang kasama ako. Pasensya na ate. Hindi namin alam na kaarawan mo. Kaya wala kaming inihanda. Kung gayon, paano kung ibigay mo sa akin ang iyong birthday party? Ikaw, Maligayang kaarawan sa akin. Lira, ako ang nagbayad ng kasalanan para sa iyo sa loob ng 3 taon. Kumain ako ng sira na pagkain sa loob ng 3 taon. Kayo lahat. Nanirahan sa isang malaking mansyon, nagmaneho ng mamahaling sasakyan, nagparty, nagbukas ng champagne. Namumuhay ng marangya. Pasensya na ate. Humihingi ako ng tawad. Elena, hayaan na ang nakaraan. Tigilan mo na ang paggawa ng eksena, okay? Eksena? Ngayon, gagawa ako ng malaking eksena. Tatay, Ikaw na walang utang na loob na anak. Para sa anak ng isang kasambahay, inilagay mo ang isang miyembro ng angkan ng Ford sa bilangguan sa loob ng 3 taon. Wala ka bang hiya sa harap ng mga ninuno ng Ford? tatay, si Lira ay lumaki kasama natin. Kung mapupunta siya sa bilangguan, natatakot akong hindi siya makakaligtas. Ikaw ikinakaya mo pa siyang ipagtanggol. Sinasabi ko sa iyo, ang ari-arian ng Ford ay mapupunta lamang kay Elena. Tatay, ikaw. Pakiusap, isipan mo muli, tatay. Ang 8 nangungunang sponsor na estudyante ay pawang mga anak ng mga kapatid na lumaban sa tabi ko at namatay. Sila rin ang mga kasintahang itinaguyod natin para kay Elena. Gusto ko, pagkatapos niyang lumabas, na matiyak na may masayang buhay. Hoy, tatay, Lolo? tatay. Noong namatay si Lolo, iniwan niya lahat kay Elena. Hanggat hindi namin inaalis ang kanyang mana, hindi namin siya maaaring pakialaman. Elena, lahat ng paghihirap na tiniis mo sa mga taon, alam ko ito. Kapag nailabas mo na, uupo tayo bilang pamilya at mag-uusap ng maayos. Pamilya? Ikaw, ako, at si nanay kami ang tunay na pamilya. Yung Siyam. Ay mga tagalabas, di ba? Si Lyra ay kapatid mo. Paano siya magiging tagalabas? Tungkol sa 8 iba pa, nakalimutan kong ipakilala sila sa iyo. Sila ay mga ng Grupo Ford na nangungunang sponsor na estudyante at mga magiging kasintahan mo sa hinaharap. Sa hinaharap, magiging isang pamilya tayong lahat. Ganun ba? Tito Ford, kaming 8 ay hinding-hindi siya pakakasalan. Tatay, kahit gusto mong magbayad kay Elena, hindi mo maisasakripisyo si Caspian at ang kanilang kaligayahan. Maliban kay Lyra, hindi ako magpapakasal sa iba. Ganon din para sa amin. Tahimik, huwag mong kalimutan. Kung wala ang Ford, wala ka. Elena, huwag mo silang pansinin. Hindi ko sila pinapansin. Kung tutuusin, sa isang daga na naghihirap sa kanal sa loob ng 3 taon, ang pag-ibig ay isang luho lamang. Ang kapangyarihan lang ang hagdan. Para sa iyo, tatay, kaya kong tanggapin ang Siyam na iyon. Ngunit, ako ang sarili mong anak na babae. Sa mga taong ito, ang perang ginastos mo sa kanila. Pwede mo bang bigyan ako ng ilan? Elena, hindi mo pwedeng gastusin ang ganyang kalaking pera. Sige, ililipat ko muna sa iyo ang $100,000 bilang allowance. Tatay, ako ang nagpasa ng sisi para kay Lyra at nakulong ng 3 taon. Taglay ang batik na ito habang buhay. Ang reputasyon ba ng isang babae ay ganyan lang ang halaga? Sige, ililipat ko sa iyo kahit anong gusto mo. Tatay, sa mga nakaraang taon, ang perang ginastos mo sa 9 na taong iyon, bawat isa, siguro ay $100,000,000. Tama ba? Gusto ko ng $900,000,000? Hindi naman masyadong malaki, di ba? $900,000? Elena, wala ka na ba sa tamang pag-iisip? Oo, ate. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo sa akin. Bakit ka gumagawa ng ganyang kahilingan na katawa-tawa? Tatay, talaga ba akong mas mahalaga ba sila sa'yo kaysa sa akin? Tatay, tiyak na hindi ka magiging kuripot sa akin. Iyong sariling anak na babae na nagdusa ng mahigit 20 taon? Siyempre,
Mahal na mahal ka ni tatay para gawin iyon. Elena, dahil nakabalik ka na, umupo tayo at mag-usap. Sige, tatay. Elena, ano ang ginagawa mo ngayon? Ano ang problema kay Elena? Nanay, tatay, hindi ko gusto ang bahay na ito. Parang hindi pamilyar at malamig. Hindi ko rin gusto ang dekorasyon. Sige, bibilhan kita ng bagong bahay. Nanay, tatay, ayaw niyo ba na tumira kasama ako? Elena, syempre hindi. Ang pagbalik mo ay nagpapasaya sa amin. Sayang lang na hindi mo gusto ang bahay na ito. Hindi ko gusto ang bahay na ito. Dahil hindi ako komportable. Ang picture ng pamilya may tatay, nanay, Lira, at silang 8. Pero wala ako doon. Elena, anong ibig mong sabihin? Si Lyra ay walang magulang na lumaki, kaya magpicture kasama si Tito Ford at Tita Ford at kami anong masama doon. Elena, masyado kang makasarili. Ngayon, kahit ang tanging init ni Lyra, gusto mong sirain. Pero ito ang bahay ko, hindi sa kanya. Tama ba? Ikaw, Elena, mula ngayon, kukuha kami ng panibagong picture ng pamilya. Kasama ka, okay? Pero ang sakit. Mula ngayon, araw-araw, kapag nakikita ko ang picture na ito, iisipin ko kung paano, sa loob ng 3 taon, kayo ay magkakasama, habang ako ay nag-iisa, walang magawa sa bilangguan, walang pamilya. Naramdaman ko sobrang lungkot. Tigilan mo ang pagpapanggap. Tama na, ipapakuha ko kay Yaya Wong na ibaba ang picture para sa iyo. Yaya Wong, Hindi na kailangan. Tatay, kaya ko na ito mag-isa. Tatay, nanay, sa larawang ito ng pamilya, ang anak ng kasambahay ay ngumingiti ng napakatamis. Elena, ibalik ang group photo. Pasensya na. Hindi ko kaya. Anong ginagawa mo? Gusto ko lang ipaalala sa iyo, ako ang tanging biolohikal na anak ng mga Ford. Ate, alam kong ayaw mo sa akin. Pwede mo akong saktan, sigawan, pero hindi mo masisira ang birthday party ko at pupunitin ang larawan ng pamilya. Siya, Lyra, Ikaw, Elena, paano mo nagawang saktan si Lyra? Lyra, ayos ka lang ba? Babaeng makamandag. Si Lyra ay napakabait. Paano mo nagawa iyon? siya ang humiling na saktan ko siya. Ginawa ko lang ang sinabi niya. Ano ang mali doon? Tito Ford, Tita Ford, kailangan ninyong ipagtanggol si Lyra. Pakiusap. tama. Kung mangahas siyang saktan si Lyra ngayon, bukas gagawin niya ang mas masama pa sa kanya. Ang isang babaeng may masamang puso ay hindi dapat manatili sa pamilya Ford. Elena, sa pagkakataong ito, talagang ikaw ang mali. Paano mo nagawang apihin si Lyra? Isang sampal lang ang natanggap niya mula sa akin. Nagtiis ako ng walang katapusang pagdurusa sa bilangguan para sa kanya. May galos ng kutsilyo sa aking tiyan, isang saksak. Gusto mong makita? Siya, tama na. Lyra, huwag ka nang magsalita ng kalokohan simula ngayon. Tatay, Elena, hahanap ako ng pinakamahusay na doktor para suriin ang iyong kalusugan. Salamat, tatay. Pero, pwede ba akong pumunta sa kumpanya bukas, kasama ang 8 sa kanila? Gusto kong ibahagi ang iyong pasanin. Oh, Elena, ang kumpanya ay mayroon ng Caspian at ang iba pang 7. Sapat na iyon. Walang magkakamali. Pero, ako lang ang nag-iisang anak ng mga Ford. Kung hindi ako maaga magiging pamilyar sa negosyo, paano ko mamamana ang imperyo ng Ford? Ano, ang kumpanya ay ibibigay sa isa sa 8 manugang na nakatira dito? Iyon ba? Elena, Elena, Paano mangyayari iyon? Si tatay ang mag-aayos niyan bukas. Pumunta ka sa kumpanya.
Sinabi ni tatay na ihatid ka namin sa kumpanya. Sumakay ka na. Sayang sa oras namin ng maaga pa. Ang yabang. Magandang umaga, ate. Si Lyra ay nasusuka sa sasakyan. Siya lang ang pwedeng umupo sa harap. Kung gusto mong umupo, umupo ka sa likod. Sabi, Anong ginagawa mo? Bakit ka sumasakay? hindi ka ba nasusuka? Huwag kang mag-alala. Ang steady ng pagmamaneho ko. Sinadya mo iyon. Sinadya ko talaga. Ikaw. Teka lang, nandito na sina Caspian. Hindi ka nila tatantanan. Elena, ikaw, masamang babae. Alam mong nasusuka si Lyra at naglakas loob ka pang bumilis. Kung may mangyari kay Lyra, hindi ka namin tatantanan. Maniwala ka man o hindi, pupunitin kita. Mga talunan na hindi man lang makaabot sa usok ng sasakyan ko. Bumalik kayo sa driving school at mag-practice. Ikaw! Caspian, nahihilo ako. Lyra, okay ka lang? Pulong ng lupon ngayon. Gaya ng dati, ako ang namamahala. Susunod, bawat departamento ay mag-uulat ng kanilang kasalukuyang gawain. Ang kumpanya ay tumatakbo ng maayos ang kasalukuyang operasyon. May tutol ba? Wala kaming tutol. Iyan ang katapusan ng aking ulat. Tapos na ako sa aking ulat. Wala akong tutol. Susunod. Ang ilang tao ay walang edukasyon o background at nakulong na. Kung pag-uuriin natin ang bawat isa dito sa 3 klase, siya ang pinakamababa. Susunod, mag-uulat ako sa inyong lahat tungkol sa performance ng kumpanya noong nakaraang linggo. Si Lyra ay talagang anak ng kasambahay. Hindi ako makapaniwalang peke si Lyra. Elena, ginawa mo ba ito? Tungkol sa pag-uuri ang pagkakakilanlan ng anak ng kasambahay. Ikaw ay kabilang sa pinakamababang uri. Teka lang, Hindi pa ito tapos sa iyo. Lyra, Umalis na rin tayo. Sandali lang. Kayo lahat ay mga veterano ng kumpanya. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo isang bagay. Ang tanging Ford sa kumpanyang ito ay ako. Kumakawag kayo ng buntot para sa sino mang magpakain sa inyo. Ang prinsipyong ito, dapat ninyong lahat intindihin. Tama? Magandang umaga, Binibining Ford. Pasensya na po kanina. Magandang umaga, Binibining Ford. Tatanggapin ko ang iyong paghingi ng tawad. Pero, dapat mong ipangako sa akin ang isang bagay. Paano ka naging ganoon kabilis? Sino ang nagpadala sa iyo? Ito ay Caspian. Sinabihan nila akong hanapin ka sa shooting range. Binibining Ford, pinilit ako. Dapat kang umalis agad at humingi ng tulong sa chairman. Ang huling taong nang insulto kay Binibining Lyra ay pinahirapan hanggang mamatay nila. Kung gayon, ang susunod na pahihirapan hanggang mamatay ay sila. Tatlong taon na ang nakalipas. Ang ako na nasa ilalim ng kontrol ng iba ay namatay sa bilangguan noong una pa. Lyra, binili ko sa iyo ang bag na iyon. Nagustuhan mo ba? Gaya ng inaasahan kay Caspian. Magandang tira.
Eto na, kriminal. Magandang umaga. Kayong mga palamunin. Mga parasito. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na maging ganyan kayabang? Sasabihin ko sa inyo, hindi ito lugar ng pamilya Ford. Kaya kitang mawala sa mundong ito kahit kailan. Iminumungkahi kong mag-isip kang mabuti. Ano? Ang 8 aso na pinalaki ng pamilya Ford ay sobrang naiinip para tumahol sa kanilang amo? Ang talas ng dila mo. Isang kriminal na kakalabas lang sa bilangguan, walang may gugustong pakasalan ka. Mas mabuting mag-alala ka na lang tungkol sa natitirang bahagi ng iyong buhay na gugugulin itong mag-isa sa mental hospital. Iyan ang iyong kinabukasan. Isang manugang na nakatira na, pero hindi pa kasal. Ano ang pinagsasabi mo? Caspian. Caspian, okay ka lang ba? Paano mo nagawang saktan si Caspian? Ang sayang. Ang pag-aaksaya ng napakasarap na red wine. Humingi ka ng tawad kay Caspian, ngayon din. Noong ibinuhos niya sa akin ang red wine, dapat alam niya na hindi ako basta-basta. Ikaw, Huwag mong kalimutan na ang pamilya Ford ang nagbigay sa iyo ng makakain at nagpalaki sa iyo, isang asong kalye. Walang utang na loob na mahina. paano mo nagawang tamaan ako? Elena, paano mo nagawang tratuhin si Caspian ng ganito? Hindi ka ba takot na sabihin ko kina nanay at tatay at paparusahan ka nila? Sige, sabihin mo na sa kanila ngayon. Tingnan natin kung sino ang mas mahalaga kina nanay at tatay. Ako ba? O ang alaga ng mga Ford, aso? Elena, wag mong isipin na dahil apelyido mo ay Ford, ay pwede mong gawin ang kahit ano sa bahay na ito. Wala ka ng iba kundi isang walang kwentang salot. Alam ng lahat, si Tito Ford at Tita Ford ay si Lyra lang ang mahal at hindi ikaw. O kaya maging alila ka ni Lyra at sundin ang bawat salita niya o ipapakulong ka namin sa mental hospital. At pahihirapan ka hanggang mamatay. Ikaw ang pumili. Huwag kang mag-alala, ate. Kung maging alila mo ako, siguradong gagawin kong impyerno ang buhay mo. Paano kung hindi? Nasaktan mo sina Caspian at Lyra. Wala kang pagpipilian. O ang iyong kapalaran ay magiging tulad ng tasang ito. Tama si Terry, wala kang paraan para makatakas. Sayang. Gusto mo akong guluhin, hindi ka karapat-dapat. Nagbibiro ka ba? Ngayon lang, lahat ng mga nangungunang opisyal ng kumpanya, unanimously akong inirekomenda bilang vice-presidente. Simula ngayon, kapag nakita ninyo ako, tatawagin ninyo akong vice-presidente. Imposible. Paano nangyari yon? Tatanggapin ko ang iyong paghingi ng tawad. Pero, kailangan mong mangako sa akin ng isang bagay. Elena, kung may kailangan ka, tutulong kami. Gusto ko na irekomenda ninyo ako bilang vice-presidente ng grupo. Kung walang pahintulot ng chairman, kami. Mukhang hindi ka pa sapat na tapat. O dapat ko bang sabihin sa aking ama na palitan kayong lahat? Ang nag-iisang anak na babae ng chairman ay si Elena, ang kanyang tunay na anak. Ang kumpanyang ito tiyak na mapupunta sa kanya sa hinaharap. Umipili na tayo ng panig na yun pa lang. Maraming pakinabang para sa atin mamaya. Elena, handa kami. Anong mga pandaraya ang ginamit mo para makuha ang posisyong ito? Alam mong mabuti? Ano? Sinusubukan mo bang saktan ang vice-presidente ng kumpanya? Ha? Ang cake na nagdiriwang ng aking promosyon malapit nang dumating. Gusto mong tikman ng cake ng promosyon ko? Huwag masyadong magdiwang ng maaga.
Tatay, kailangan mong disiplinahin si Elena. Gumamit siya ng mga pandaraya para lokohin ang mga nakatataas na ehekutibo ng kumpanya upang irekomenda siya bilang vice-presidente. Kailangan mo talaga siyang pigilan. Tatay, pinaghirapan mo akong sanayin sa loob ng 20 taon ang posisyon ng vice-presidente ng kumpanyang ito. Hindi ba dapat akin? Makatitiyak ka, pangako ni tatay, ang posisyon ng vice-presidente ng kumpanyang ito, tiyak na sa iyo. Siya. Tatay ngayon, bilang vice-presidente ng grupo, natapos ko ang partnership sa Pamilya River. Elena, totoo ba iyan? Ikaw ang aming malaking bayani. Elena, isang peking kontrata. Huwag mong istorbohin si tatay tungkol diyan. Kung tutuusin, ang Pamilya River, pinapahalagahan ang background ng kanilang partner. Ikaw, isang kriminal na may record ng krimen. Ano ang nagpapaisip sa iyo na kwalipikado kang makipagtulungan sa kanila? Sigurado ka ba na hindi ko ito kayang gawin? Ano pa? Isang kriminal, hindi man lang karapat-dapat maglinis ng sapatos ng Pamilya River. Iminumungkahi kong tumingin ka sa salamin. At tingnan kung ano ka talaga. Pagkatapos, dilat na dilat ang iyong mga mata. At tingnan ng malinaw. Paano naging posible iyon? Elena, huwag mong isipin na kaya mo lang gumawa ng peking kontrata at lokohin kami. Paano naman gustong makipagtulungan sa iyo ng Pamilya River? Tama iyan. Ang Pamilya River ang nangungunang pamilya sa lungsod ng Jing. Kahit si Tito Ford ay hindi makapasok sa kanila. Ano ang nagpapaisip sa iyo na kaya mo? Kumusta? Ano ang sinabi mo? Ang Pamilya River mula sa lungsod ng Jing, gustong pag-usapan ang partnership sa Pamilya Ford. Tatay, Ano ang sinabi mo, Tito Ford? Ano ang sinabi mo? maraming river. Sino ang nakakaalam kung sila'y ang nangungunang Pamilya River? Sige, pakibigay ang aking pagbati kay Ginoong River Sr. Ang ating Pamilya Ford ay may pagkakataong makipagtulungan sa nangungunang pamilya at gagawin natin ang lahat. Dapat mong pasalamatan ang iyong mabuting anak na babae. Kung hindi dahil sa pagligtas niya sa binatang halos patay na ang pagkakabugbog, ang batang amo ng Pamilya River, hindi sana tiningnan ni Ginoong River ang Pamilya Ford. Ano ang sinabi mo? Elena, iniligtas mo ang batang amo ng River? Napakalaking bagay. Bakit hindi mo sinabi kay tatay? Tatay, sa 3 taon na nasa bilangguan ako, hindi ka dumalaw sa akin. Paano ako magkakaroon ng pagkakataong sabihin sa iyo? Oo, kasalanan ni tatay. Elena, ikaw, para sa ating Pamilya Ford, ay nakagawa ng napakalaking kontribusyon. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Papayag si tatay. Ate, bilang miyembro ng Pamilya Ford, ang pag-aambag sa kumpanya tama lang, di ba? Paano mo masasabi yan? Elena, para sa ating Pamilya Ford, nadalhin ang Pamilya River sa usapang kooperasyon. Iyon ang ginagawa siyang pinakadakilang bayani natin. Hoy, saglit lang ipapatawag ko ang chef ng restaurant na ito para bigyan tayo ng magandang selebrasyon. Tatay, ang kailangan ko ay hindi ito. Gusto kong maging vice-presidente ng kumpanya para ibahagi ang iyong pasanin. Well, Tito Ford, ang posisyon ng vice-presidente ay nakakaapekto sa kinabukasan ng kumpanya. Paano mo ito ibibigay sa isang dating bilanggo? Oo, Tito Ford, kung malaman ng mga tagalabas, tatawanan lang tayo. Tito Ford, pakiisipan muli. Tama iyan. Elena, kung ibang bagay naman ito, papayag si tatay. Pero ito, ang posisyon ng vice-presidente. O, bata ka pa, paano kung ganito? Ibibigay muna ni tatay sa iyo ang posisyon ng pangkalahatang tagapamahala. Magsanay ka muna dyan. Tungkol naman sa VP, ibibigay ko sa iyo mamaya. Kung gayon, ang partnership natin kay Tito River ay kailangang ipagpaliban. Hoy, hindi. Oh, pwede nating pag-usapan ito. Ang kontratang ito ay napakahalaga. Huwag mo itong sirain. Kaya ang posisyon ng VP. Kumpara sa kita mula sa Grupo River, ang pagbibigay sa kanya ng simpleng VP ay wala lang. Stake,
Umayag si tatay. Tatay? Tapos na. Pero Elena, ang ating kumpanya may 7 araw na probation period. Unawain mo si tatay. Sundin ang proseso ng kumpanya. Gagawin ko ang sabi ni tatay. Ang pagiging temporary VP ay hindi espesyal. Dahil nandito ako, hindi ka makakapasa sa probation. Ang posisyon ng VP ay hindi madaling mapanatili. Tatay, dahil si ate ay naging VP ng kumpanya, ang pag-host sa Pamilya Su ay dapat ibigay sa kanya. Sino si Ginoong Su? Hindi mo kilala si Ginoong Su? At gusto mong maging VP? Huwag mong sabihing hindi ka namin binalaan. Si Ginoong Su ay ang pinakamahirap na kliyente ng ating kumpanya. Ang huling nakasagot sa kanya ay itinulak mula sa ika, 20 palapag ng kanyang bodyguard mula sa bubong. Puno ng dugo ang kanyang ulo. Baka mabasa mo ang pantalon mo sa takot ngayong gabi at hindi ka na pumasok bukas. Tama iyan ate. Hindi ka naman aatras, diba? Elena, tingnan mo. Pupunta ako. Ngayon, narito ang pangkalahatang ideya ng pag-unlad ng kumpanya para sa susunod na 3 buwan. Oh, ate, pasensya na. Mali ang dala kong dokumento. Pero sigurado ako na ang simpleng bagay tulad ng pagsasalin sa Ingles ay walang problema para sa iyo, diba? Hindi ko sasabihin iyan. Alam ng lahat na isa lang siyang babaeng probinsyana na hindi man lang nakapag-aral. Elena, sa tingin ko dapat mong ihinto ang pagpapanggap. Luhod ka ngayon, makisuyo ng maayos kay Caspian, at baka siya ay tulungan ka pa rin. Oo, o magagalit si Ginoong Su at iiyak ka mamaya. Lira at kayong 8, nakansela na lahat ng inyong year-end bonus. Bakit? Dahil ako ang vice-presidente ng grupo at kayo ay mga nasasakupan ko lang. Ginoong Su, pasensya na. Nabigo akong disiplinahin ang aking mga nasasakupan at nagdulot ng sama ng loob sa inyo. Sisiguraduhin kong pamahalaan sila ng mas mahusay mula ngayon. Elena, huwag kang magpakamatapang. Tumahimik ka. Ito ay hindi lugar para magsalita ang mga nasasakupan. Ate, si Caspian lang ang matatas sa 8 wika. Kung magagalit mo siya, walang tutulong sa'yo mamaya. Isang walang kwentang talunan na hindi man lang makahabol sa akin. Paano siya kwalipikadong tumulong sa akin? Si, tingnan ko kung paano mo ito ipapakilala kay Ginoong Su. Ginoong Su, ito ang unang hakbang ng pag-unlad ng ating kumpanya sa susunod na 3 buwan. Balak naming mamuhunan ng 80 milyong dolyar sa bagong medical center para bilhin ang pinakabagong kagamitang medikal. Hindi siya nagkamali ng salin. Simula sa susunod na buwan, magsisimula tayo mula sa 3 puntong ito. Ang makasama si Binibining Ford, napakahusay na tao, ay nagbibigay sa akin ng malaking kumpiyansa. Maaari na nating pirmahan ang kontrata ngayon din. Sandali, Ginoong Su. Kahit na ang aking kapatid ay VP ng grupo, sa usapin ng seniority, hindi siya makakapantay sa akin at kay Caspian ang aming mga taon sa kumpanya. Upang matiyak ang iyong interes, sa tingin ko, ang kontratang ito ay dapat pirmahan kasama namin. Ginoong Su, ikaw at sino man sa amin na siyam ang pumirma ng kontrata, titiyakin naming ang partnership na ito ay magiging maayos. Ito ay talagang isang tiyak na kumikitang deal. Kapag nakuha na natin ang kontratang ito, tingnan natin kung paano mo hahawakan ang posisyong VP. Maliit ang aking seniority pero mataas ang posisyon. Hindi ba iyon eksaktong nagpapatunay ng kawalan ng kakayahan ng siyam sa inyo? Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, kayo ay nasa kumpanya na sa loob ng 3 taon na. Walang mga tagumpay sa inyong karera. Ang tanging bagay na dapat banggitin ay ang inyong panunungkulan. Hindi ba kayo nahihiya na banggitin pa iyan? Pero kahit paano ang aming mga pinagmulan ay malinis, hindi tulad ng sa iyo na may criminal record. Ano? Ano? Ginoong Su, sa puntong ito, hindi ko na itatago sa iyo. Ang kapatid ko may criminal record. Hindi siya karapat-dapat makipagtulungan sa iyo. Ginoong Su, makipagtulungan ka sa amin, hindi ka magsisisi. Hindi na kailangan. Sino ba ang hindi nagkakamali noong bata pa? Dahil may criminal record siya, ang grupo Ford ninyo, pinayagan pa rin si Binibining Ford na maging vice-presidente. Kaya ang kakayahan niya ay pambihira. Makikipagtulungan ako sa inyo. Sa grupo Ford lang ako nakikipag-usap sa iyo.
Masaya akong nakatrabaho ka. Salamat sa iyong pagpapahalaga, Ginoong Su. Ginoong Su. Elena, anong mga panloloko ang ginamit mo para pagkatiwalaan ka ng husto ni Ginoong Su? Panloloko? Ang nakikitang lakas ang talagang mahalaga. Gago, Huwag mong isipin na dahil pumirma ka ng kontrata, pwede ka nang maging mayabang. Sasabihin ko sa iyo, sa susunod hindi ka na ganoon kaswerte. Lyra, okay ka lang? Lyra, Pustahan ka, hinampas mo ako. hinampas kita? Dudumihin ko pa ang mga kamay ko. pustahan ka? Hampasin si Lyra sa harap namin? Tingnan natin kung paano kita haharapin. Sa tingin mo karapat-dapat kang makipagharap sa akin? Bakit ang galing mo sa laban? Sa loob ng 3 taon sa bilangguan, natutunan ko ito para sa inyong dalawa. Ngayon, judo. Sa susunod, taekwondo. Kayo dalawa? Gusto ninyong subukan isa-isa? Siya nga pala, si Lyra lang naman ay nagkamali ng maliit. Kailangan mo bang gumamit ng karahasan? Maliit na pagkakamali? Ang tawag mo sa muntik niyang masira ay 100 milyong kontrata na maliit na pagkakamali? Hindi niya alam ang tama at mali at pareho lang kayo? Pagkakamali lang naman. Kahit anong pagkakamali ang gawin ni Lyra, kaming 8 ay laging susuporta sa kanya. Tama iyan. Ano ang tinatawanan mo? Sabi nila, ang inang sobrang mahal ay sumisira sa anak. At mayroon kang 8 sobrang mapagmahal na ina. Ikaw. Tatay, pasensya na. Kung hindi dahil kay Elena na nagsabi sa akin, hindi ko malalaman na nagdulot ka ng malaking gulo sa kumpanya. Tatay, hindi ko sinasadyang masaktan si Ginoong Su para kunin ang kontrata. Patawarin mo ako. Lyra, Anong pagkakamali ang ginawa ni Lyra? Kailangan bang parusahan siya ng ganito? siguradong ikaw ang nagsumita kay Tito Ford, tama? Nagkamali? Hindi ba dapat siya tumanggap ng parusa? Ikaw? Tito Ford, tungkol sa nangyari sa kumpanya ngayon, mas responsable kami. Kung gusto mong parusahan, parusahan mo kami. Tito Ford, parusahan mo kami. Caspian, hindi mo kailangang magmakaawa para sa akin. Kasalanan ko lahat ito. Tatay, kung hindi mo ako patawarin, dito ako luluhod magpakailanman. Tama na. Tatay, hindi mo naman mapapatawad siya agad, di ba? Sabi mo, alam mong mali ka, pero simula nang pumasok ka, hindi ka pa nagsosorry. Tatay, alam kong mabait ang puso mo. Paano kung ako na ang magpasorry sa kanya? Aba, Tatay, kung hindi dahil sa akin ngayon, ang gulo na ginawa niya ay nagdulot sa kumpanya ng pagkawala ng $100 milyong. 100 milyon, nawala ng anak ng katiwala ng walang dahilan. Sayang. Tigilan mo na ang pagpapalala. Anong ibig mong sabihin, anak ng katiwala? Ako rin ay pinalaki ni tatay ng mahigit 20 taon. sige Elena. Iiwan ko na ito sa iyo. Tatay? Anong ginagawa mo? Pinapahingi ka ng tawad, syempre. Tatay, iligtas mo ako. Papatayin ako ng ate ko. Huwag kang lalapit. Mahal kong ate. Huwag kang matakot. Elena, pasensya na. Pakiusap, bitawan mo ako. Mali ako. Lyra, hayaan mo na lang ako. See? Lyra, Elena, paano mo nagagawang tratuhin si Lyra ng napakasama? Anak ng katiwala? Bakit hindi ako maglakas loob? Tigilan mo na ang pag-uulit tungkol sa anak ng katiwala. Huwag mong kalimutan, dating bilanggo ka lang. At kaninong kasalanan iyon? Ikaw, Kung noon hindi ako nagpanggap para kay Lyra at nagbilanggo ng 3 taon, ang magiging bilanggo ngayon ay siya, di ba? Elena, ako ang nagkamali sa iyo. Kung gusto mo akong saktan, sige lang. Lyra, ano bang kalokohan yan? May sakit ka sa puso. Ang pagpapalit niya para sa iyo ay tama lang.
Tama, wala kang ginawang mali. Anong walang mali? Pero ang bilanggo ay nagpaalala sa akin. Ngayong nakalabas na ako ng bilangguan, hindi ba oras na para ipaglaban ko ang aking katarungan para sa 3 taong walang saysay? Humingi ng katarungan. Elena, nagsorry na si Lyra. Pamilya naman tayong lahat. Wala nang kailangan pang palalain. Oo, Elena, ang masayang pamilya ay nagdudulot ng kasaganaan. Ang pinakamahalaga ay magkasama tayo ng payapa. Ngayon, humingi ka ng tawad kay Elena. Pasensya na. Pakakulong? Masyadong mabuti iyan para sa iyo. Ang gusto ko ay magdusa ka. Lyra, binigyan ka ni tatay ng gamot. Mababawasan ang pamamaga. Eto, Ayoko. Lyra, wala akong magawa kundi disiplinahin ka ngayong gabi. Ngayon, ang mana ng kumpanya nasa kamay lahat ni Elena. Kapag siya ay naging 25, saka lang natin mahahati ang bahagi niya. Tama iyan, Lyra. Ginawa iyon ng tatay mo para lang kumalma siya. Pero 2 taon pa siya bago maging 25. Kailangan ba nating maghintay ng ganoon katagal? At sinasabi ng testamento, kung magpakasal siya kay Caspian o sa alinman sa 8 lalaking iyon, kahit isa lang, makukuha niya agad ang mga ari-arian. Kung gayon, hindi pa rin tayo makakakuha ng kahit 1 sentimo. Lyra, sumumpa kami. Wala sa amin. 8 ang magpapakasal sa kanya. Tama, kung sirain natin ang sumpa na ito, mag-aahit kami ng ulo at magiging monghe. Lyra, ngayon naniniwala ka ba sa sinabi namin ay tapat lahat? Ang asong ito ay may kuto. Ito sa bahay na ito, kailan tayo nagkaroon ng karagdagang aso? Ang kuto sa asong ito, inilagay ba ni Elena? Bilis, hulihin mo. Kunin mo. Babalatan ko ito. Koko, Elena, ibagsak mo yung asong gala. anong asong gala? Ito ang asong inampon ko. Coco ang pangalan niya. Halika, Coco, batiin mo ang lahat. Elena, kailan mo nag-uwi ng aso? Natagpuan ko siya sa may pintuan. Mukha siyang kaawa-awa tulad ko. Kaya inampon ko siya. Ay, Elena, bakit mo nilagyan ng bag ang aso? tatay, ito ay camera, hindi bog. Kung walang camera, paano ko malalaman kung ano ang ginagawa ng aso ko sa bahay? At paano ko malalaman kapag wala ako sa bahay kung ano ang ginagawa ng aso ko sa likod ko? Kaya nanonood ka ng aso. Para saan? Elena, alam ko lumaki ka sa probinsya, pero ang pamilya natin ay mayaman. Hindi ito lugar para sa mga maruruming bagay na ganito. Coco, mas tapat pa sila kaysa pamilya, alam mo? Paano mo kami maihahambing sa isang aso? Tatay, pero Coco, hindi ako kakagatin. Pero ang pamilya, hindi ganoon. Oh, sige. Sige. Gabi na. Matulog na kayo lahat. Huwag kang masyadong mayabang. Hindi ka magtatagal na masaya. Coco, kagatin mo siya. Mabuting bata. Hayaan mong marinig ni Mommy kung ano ang sinasabi nila sa likod ko tungkol sa akin. Lyra, kinailangan ni tatay na disiplinahin ka ngayong gabi dahil kailangan. Ngayon ang mana ng kumpanya nasa kamay na lahat ni Elena. Kailangan nating maghintay hanggang siya ay maging 25 bago natin hatiin ang kanyang mana. At sinasabi rin ng testamento, basta siya at si Caspian, kahit sino sa 8 magpakasal, makukuha niya agad ang ari-arian. Ngayon, alam ko ang sikreto mo. Sayang, hindi mo alam ang tunay kong pagkatao. Maganda ang timpla ko ngayon. Isasama ko lahat sa team outing. Galing. Sa wakas, makakapagpahinga na tayo. Salamat, Lyra. Ako nang bahala. Yung pupuntahan natin, yung inumin sa isang mesa lang, aabot ng $100,000. Puro matataas na tao ang nandoon. Yung ganong okasyon, malamang hindi ka sanay, di ba? Kasi naman, probinsyano ka galing sa bundok. Tiyak hindi ka pa nakakita ng ganong eksena. Malamang maninigas ka. Bastos kang probinsyano. Huwag ka nang sumama at mapahiya ka lang. Kung hindi, mag-isa kang iinom, nakakainip. Baka hindi pa siya marunong mumuna ng alak ng tama. Sige, hindi na lang ako sasama. Tara na.
Bakit ako tinitingnan nyo? Sumama na kayo sa outing. Anong ibig mong sabihin? Ipinapahiya mo ba si Lyra? Ah, Hindi umaalis si VP. Hindi rin kami aalis. Mananatili kami kasama ni VP. Kayo? Pasensya na. Sa kumpanya, ako lang ang pinapakinggan nila. Sumama ka sa kanila. Magsaya ka. Lyra. Lyra, bagalan mo? Caspian, nakita mo yon? Sa loob lang ng ilang araw, yung mga tao sa kumpanya, nakikinig na sa kanya. Pansamantala lang ito. Sa loob ng 2 taon, hindi lang ang kumpanya, kundi pati ang pamilya Ford, wala ng lugar para sa kanya. Oo, Lyra. Kapag natapos natin ang 2 taon na ito kasama ka, makakabawi tayo sa kanya pagkatapos. Tama ka, pero sa 2 taon na ito, hindi natin pwedeng gawing masyadong madali para sa kanya. Kung hindi, ayusin natin siya sa isang lalaki. Para hindi siya makapag-asawa sa 8 sa inyo at mamanahin ang kayamanan ng Ford. Kahit ano gusto mo. Hindi naman namin siya gustong pakasalan. Nakakainis na nga lang tignan. Eksakto. Palayasin siya. Iwasan na natin ang gulo. Pasok. Siya. Ate, ito ba? Ang nobyo mo? Ate, alam kong ayaw mo kay Caspian at sa mga kaibigan niya. Kaya, espesyal kitang hinanapan ng blind date. Kung ikukumpara sa akin, baka hindi siya ganun kagaling, pero para sa'yo, sobra-sobra na siya. Sige, magpakilala ka. Ang pangalan ko ay Travis. Wala akong mataas na pamantayan para sa asawa. Kailangan lang marunong manganak. Medyo payat ka. Malamang hindi ka agad magbibigay ng anak na lalaki. Kailangan magkaanak ka ng lalaki bago ka tumigil. Hindi lang kailangan magkaanak ng lalaki. Kailangan mo ring maglaba, magluto, at alagaan ako. Ate, oo, hindi siya ang pinakapogi, pero disente siyang lalaki at ituturing kang tama. Pinakaimportante, okay lang sa kanya na nakulong ka. Ang pinakamahalagang bagay ay, hindi ako tutol na nakapagbilanggo ka. Ano na naman ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Travis. Pagkatapos, gagawin kitang hindi magkakaroon ng mga anak. Ano? Masamang babae ka. Ate, kahit hindi mo gusto ang tao na ipinakilala ko sa iyo, hindi mo kailangang saktan siya. Hindi saktan siya? Ikaw saktan. Nandito ako. Huwag mo nang isipin na galawin ang kahit isang buhok ni Lyra. Ikaw, at kayong 7, parang naaalala ko. Na ako ang fiancé mo. Ate, ang sapilitang pag-ibig ay hindi nagtatagal. Si Caspian at ang iba ay hindi ka gusto. Pero nagbago na ang isip ko. Ipinipilit kong pumili ng isa mula sa 8 sa kanila upang maging fiancé ko. Tingnan mo, ang 8 lalaking ito. Lahat ay mukhang disenteng-disente. Perpekto sila bilang manugang na nakatira sa pamilya Ford. Elena, huwag mo nang itulak pa. Huwag mong kalimutan, kayong 8 ay isinilang para sa pamilya Ford. Umiiral kayo para sa akin. Kung hindi kayo magiging manugang na nakatira dito, itatapon kayo sa pamilya Ford. Kaya sabihin mo sa akin, sino sa inyo ang dapat kong piliin? Upang maging lalaki ko? Ano ang gusto mo para hindi mo kami pakasalan? Madali, kayo 8. Kung sino sa inyo ang makakuha ng bolang itatapon ko, hindi ko sila pipiliin. Si? Elena, alam mo ba, itatapon kita sa pamilya Ford. Elena, binabalaan kita. Huwag mong itulak ng sobra. Eksakto. Parang aso ba ang trato mo sa amin? Sino ang inuutusan mo gamit ang laruan ng aso? Pero, kung hindi mo ito kukunin, ikaw ay mapapaalis sa pamilya Ford. Kung ganoon, mawawasak ang puso ni Lyra. Caspian, Para kay Lyra, gagawin ko ang lahat.
Si Caspian at ang iba pa, bakit sila sunod-sunuran sa kanya? Sapat na ba ito? Gusto kong maging katulad ka ni Coco. Kunin mo ito sa bibig mo. Elena, huwag kang masyadong magmalabis. Caspian, tara na. Sumusuko ka na ba? Tila si Lyra sa inyong mga puso ay hindi naman espesyal pagkatapos ng lahat. Mabait na aso. Elena, lakas loob mo akong guluhin? Elena, kumikilos ka ba na parang babae? Niloloko mo kaming 8? Masaya ba yan para sa'yo? Oh. Ang mga mukha ninyong 8. Gusto ko ang bawat isa. Sino sa inyo ang magiging lalaki ko? Masaya ako kahit sino. Ginoong Ho, sinabi mo dati na ibebenta mo sa akin ang isang batch ng substandard na medical equipment. Pumayag ako. Hindi ako maglalakas loob. Kung malaman ni Caspian at ng iba pa, Hindi nila ako hahayaang makatakas. Huwag kang mag-alala. Inayos ko na ang lahat. Mabuting aso. Caspian, hindi ko hahayaan ng sino man na kunin ka sa akin. Dahil sa paggamit ng medical equipment ng kumpanyang ito, kaya't ang aking anak ay nasa koma hanggang ngayon. Sabi ng doktor, hindi na siya magigising pa. Mga walang puso kayong halimaw. Ilabas ang taong responsable dito. Animal ka. Ginagamit mo ang iyong posisyon para sa pansariling pakinabang. Inaabuso mo ang iyong kapangyarihan para magdala ng batch na ito ng sira na kagamitan. Alam mo ba ito ay maaaring pumatay ng isang tao? Ate, binigyan ka ni tatay ng maraming pera. Paano ka nabulag ng kasakiman para gawin ng ganito? Alam ko na bumalik ka sa pamilya Ford na may masamang intensyon. Ang katotohanan ng bagay hindi pa lubusang iniimbestigahan. Ang pagtuturo ng daliri ngayon, hindi ba iyon masyadong maaga? O ito ba ay may nakakaramdam ng pagkakasala at sabik na isisi sa akin? Ano ang ibig mong sabihin? Sa buong pamilya Ford maliban sa iyo na may baluktot na isip, may iba pa ba? Posible bang si Tito Ford ay sasaktan ng sarili niyang kumpanya? Si Lyra ay napaka-inosente at mabait, kaya mas imposible pa nga. Aalamin ko ang totoo nito at susuriin ang lahat ng impormasyon ng medical equipment. Pasensya, ikaw ba ang responsableng tao para sa batch na iyon ng sira na medical equipment? Para sa kapakanan ng paggawa ng maruming pera, sinalungat mo ang iyong konsensya at ginamit ang kagamitang ito. Tama ba iyon? Huwag ninyong sisihin ang kapatid ko. Lahat. Ang kapatid ko ay nakulong na. Hindi siya masyadong nakapag-aral. Kaya, napunta siya sa maling landas. Talaga bang nakulong ka? Grupo Ford, paano ninyo hinayaan ang isang kriminal na maging vice-presidente? Ibaba ninyo ang aking malusog na anak. Huwag kayong mag-alala, lahat. Bibigyan ko ang mga pasyente, ang media, at ang publiko ng solusyon. Binibining Elena, naglagay kayo ng kriminal sa mataas na posisyon. Kung lumabas ang katotohanan, kayo ba mismo ang magpapakulong sa kanya? Binibining Elena, ito ay tungkol sa reputasyon ng kumpanya. Hindi ba dapat kayo ang magbigay ng halimbawa? Sa harap ng katarungan, walang puwang ang personal na damdamin. Tumahimik ka. Binigyan ka namin ng buhay. Hiniling lang namin na magsilbi ka sa bilangguan para kay Lyra. Hindi naman namin hiniling na mamatay ka. Hindi! Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Ate, kakalabas mo lang hindi pa katagalan. At ngayon, kailangan mo na naman bumalik sa dati mong lugar. Sa pagkakataong ito, pagpasok mo, huwag kang umasang lalabas ka pa. Talaga ba? Ang video ng seguridad ng kumpanya sa aking telepono ay sapat upang patunayan ang aking kawalang sala. Isang tangang gaya mo na naglalantad ng sarili. Wala pa akong nakitang ganyan. Hindi. Imposible. Caspian, bilisan mo, ipakita ang surveillance footage na ito sa lahat para makita ng lahat ang totoong kulay ng masamang babaeng iyan. Caspian, ano pa ang hinihintay mo? Tama iyan.
Hayaan ninyong ako ang magsalita para sa kanya. Dahil ang nagpalit ng kagamitan ay... Ako iyon. Caspian, ano ang sinasabi mo? Pinalaki ka sa kabutihang loob ng mga Ford. Paano mo nagawa ang ganoong bagay? Oo, Caspian. Gagawin mo ba sa harap ng lahat ng mamamahayag na ito, ipagtanggol si Elena? Caspian, hindi ka pwedeng magsabi ng ganyan. Caspian, tumigil ka sa kakulitan. Binulag ako ng kasakiman. Bumili ako ng substandard na kagamitan. Binigo ko si Tito Ford pagkatapos ng taon niyang paggabay. Caspian, sino ang mag-aakala? Ang pamilya Ford ay nag-alaga sa kanya ng matagal at naging walang utang na loob siya. Sabi mo pa, pagdating sa kawalan ng utang na loob, walang tatalo sa kanya. Linisan niyo ang inyong mga bibig. Terry, ako ang gumawa nito. Hindi mo kailangang makipagtalo sa lahat. Caspian, Ako ang mananagot ng buo. Ako, si Caspian, ay magre-resign ngayon din at aalis sa kumpanya. Caspian, huwag kang padalos-dalos. Sige, ang iyong resignation, tinatanggap ko. Ikaw, Elena. Sinadya mo yon, hindi ba? Ang kumpanya ay dumaan lang sa krisis. At ikaw ay masyadong sabik na iwan si Caspian? Isakripisyo ang pawn para iligtas ang reyna? Isang paulit-ulit na nagkasala tulad niya na nagtatago ng cancer. Ang manatili sa kumpanya para tulungan ang cancer na lumaki? Elena, anong ibig mong sabihin? Pagbili ng substandard na kagamitang medikal at pagsira sa reputasyon ng kumpanya, ang taong nagdulot na makoma ang isang pasyente ay... Lyra, akala mo ba, sa pagkuha ng aking telepono, hindi ko mapapatunayan ang kasalanan ni Lyra? Elena, maaring mayroong ilang misunderstanding dito? Walang misunderstanding. Siya ang supplier na nakipagsabuatan kay Lyra. Binibining Elena, patawarin niyo ako. ate, alam kong galit ka sa akin, pero hindi mo naman kaya. Sa harap ng lahat, nasiraan ako ng ganoon. Sino ba ang nakakaalam kung hindi mo ito mga artista na inupahan? Mga artista, ang recorded na usapan mo at ni Lyra, patugtugin mo ng malakas. Ginoong Ho, sabi mo kanina, ibebenta mo sa akin ang isang batch ng substandard na medikal na kagamitan. Pumayag ako. Hindi ako maglalakas loob. Kung malaman ni Caspian at ng iba, hindi nila ako pababayaan. Huwag kang mag-alala. Inayos ko na ang lahat. Anong nangyayari? Talagang boses ni Lyra iyon. Lyra, ano ang ibig sabihin nito? Lakas loob mo akong lokohin? Caspian, napakahigpit nila sa iyo. Kung hindi ako nagtago ng backup, kung sakaling malaman, matatapos na ako sa kanilang mga kamay. Hindi mo talaga kilala ang isang tao. Hindi ko inaasahan na magmukha siyang inosente, ngunit sobrang lason pala sa loob. Oo, at sinubukan pang siraan ng kanyang ate. Ang pinakamasama ay ang puso ng babae. Ikaw ang nanakit sa anak ko. Tatay, alam kong mali ako. Natatakot lang ako lagi na mapalitan ako ng ate ko. Kaya, ako. Paano ako nagkaroon ng isang tangang tulad mo? Paano ko ba pinalaki ang isang tanga? Binibining Elena, lumabas na ang katotohanan. Paano mo haharapin si Lyra? Magpaliwanag ka sa lahat. Tama, si Lyra ay gumawa ng napakasamang bagay. Bilang tagapangulo ng Grupo Ford, hindi mo dapat hayaan ito. Tatay, mali ako. Alam ko na talaga. Tatay? Ikaw mismo ang nagsabi. Sa harap ng katarungan, walang personal na pagkiling. Elena, kailangan mo bang sa harap ng maraming tao itulak si Lyra sa bingit? Tama. Kahit si Lyra ang may gawa, humingi na siya ng tawad sa iyo. Hindi pa ba sapat? Gusto mo pa ba siyang ipakulong? Isang buhay ng tao, sa iyong paningin, ay talaga bang napakawalang halaga? O ito ba ay? Dahil hindi pa tumilamsik sa iyo ang dugo? Hindi mo maramdaman ang sakit. Eksakto. Tao ka ba talaga? Nawalan ng anak ang inang ito. Paano mo masasabi iyan? Kung hindi magbibigay ng paliwanag ang Grupo Ford ngayon, gigibain natin ang kumpanyang ito. Tatay, kung hindi mo sila bibigyan ng paliwanag, isang bagay lang ang pagkasira ng kumpanya. Pero kung bumagsak ang stock bukas, malaking bagay iyon. Tatay, hindi. Lyra. Lyra. Mula ngayon, si Lyra ay tinanggal na sa Grupo Ford. Wala ka ng karapatan sa mana magpakailanman. Sa natitira mong buhay,
Bawal kang pumasok sa kumpanya. Hindi. Tatay, ang kasunduan sa pagtalikod sa mana, naisulat ko na para sa iyo. Elena, ano ba talaga ang balak mo? Kailangan bang pirmahan ang kontratang ito ngayon? Paano pa natin mapapakalma ang lahat? Tatay, tutuparin mo ang iyong salita? Di ba? Tatay, hindi. Tatay, wag. Tatay, ang daming tao na nanonood. Bilang chairman, kung hindi ka tutupad sa iyong pangako, ang kredibilidad ng ating kumpanya ay masisira ng malaki. Tatay, Lira, masaktan ng pamilya, itapon sa impyerno ng sarili mong pamilya. Hindi maganda, di ba? Grupo Ford, bilang isang kilalang kumpanya sa lungsod ng Jing, ay magkakaroon ng buong pananagutan para dito. Agad naming babawiin ang lahat ng hindi pamantayang kagamitan at hihingi ng paumanhin sa publiko. Para sa biktima, Ang biktima ay walang malay. Paano kaya ang inyong kumpanya mananagot para dito? oo nga, ito ay isang buhay na tao, buhay ng tao. Tatay, nag-ayos ako ng pinakamakapangyarihang medical team. Ang kanyang anak ay maililigtas pa. Ano ang sinabi mo? Sabi ng mga doktor hindi na maililigtas ang anak ko. Totoo ba iyon? Huwag mag-alala. Ang iyong anak ay nasa semi-comatose na estado. Sa loob ng isang buwan, magigising siya. Salamat. Salamat sa pagligtas sa aking anak. Ito ay mula sa akin mismo, kaunting kabayaran. Walang password. Binibining Elena, ang iyong malaking kabaitan. Paano kita masusuklian? Hindi na kailangan. Ito ang dapat kong gawin. Ito ang nararapat sa isang responsableng tao. Dapat may tamang saloobin. Hindi tulad ng walong iyon na mga buhong na nagtatago ng kriminal. Binibining Elena, ang headline ng bukas ay tiyak na itatampok ang iyong mabuting gawa. Elena, paano mo ako nagamit para sa katanyagan at kayamanan? Hindi kita hahayaang makatakas. Elena, huwag mong isipin na dahil lang nakuha mo ang mana, makakatira ka sa pamilya Ford. Hanggat si Caspian at ang iba pa ay hindi ka pakakasalan, hindi ka mananatili sa pamilya Ford. Kaya hanggat pinakasalan ko sila, mananatili ako sa pamilya Ford. Ako, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pero binabalaan kita. Kung maglakas loob ka na ipakasal si Caspian sa iyo, gagawin ko. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sinusubukan mo akong isangkalan muli? E ano? E di gagawin ko. Lira, ayos ka lang ba? Lira, Tatay, nanay, Caspian. Gusto ko lang humingi ng tawad sa ate ko. Hindi ko inakalang gagawin niya na itapon ako ng ganoon. Elena, tungkol sa kumpanya, si Lyra ay nagbayad na ng halaga. Bakit hindi mo na lang siya pabayaan? Tama iyan. Elena, magkakapamilya tayo. Paano mo magagawang tratuhin ang kapatid mo ng napakasama? Karapat-dapat sa kanya iyon. Elena, paano mo masasabi iyan? Kung ginawa ko lahat ng mga bagay na ito ngayon, malamang ay nasa bilangguan na ako. Well, Hindi ko siya tinapos. At ipabilanggo siya para maranasan niya ang pinagdaanan ko sa 3 taon na ito. Naging mabait ako, hindi ba? Medyo mabait na nga ako, di ba? Elena, noong una, pinaako sa'yo ang sisi para kay Lyra. Ay huling paraan lang. Kailangan bang magtanim ka ng sama ng loob hanggang ngayon? Kaya, ibig sabihin tatawag na ako ng pulis ngayon. At ipakakulong siya. Caspian, ayokong makulong. Ayoko. kayo dalawa. Humingi kayo ng tawad kay Elena ngayon din. At ikaw, Lyra, ikaw din. Tatay, Bilisan mo. pasensya na. Pasensya na. Mula ngayon,
Ilayo mo ang mga maruruming taktika sa akin. O babalik sa'yo yan. Mahal, sa palagay mo ba na si Elena ay ang tunay nating anak? Ngayon, kapag nakikita ko siya, ang puso ko ay kinikilabutan. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Tanga, syempre hindi ako anak mo. Lyra. Lyra, huwag kang ganyan. Masasaktan ka, nasasaktan ako. Oh, Lyra. Noong una, hiniling mo kay Ginoong Ford Sr. na tanggapin kaming 8 lahat. Kaya kami nasa ganitong kalagayan ngayon. Kahit anuman, kami ay laging nasa tabi mo. Pero nakita mo na rin, sina nanay at tatay ay kontrolado na niya ngayon. Ngayon siya ay tiyak na nakuha ang posisyon ng VP. Mula ngayon, hindi ba niya gagawin ang kahit anong gusto niya? Huwag kang mag-alala. Hindi. Ang lingguhang pulong ngayon, bawat departamento ay naguulat ng kanilang progreso. Iulat ang progreso. Binigyan ko lang ang aking departamento ng pahinga ang lahat. Walang trabaho. Binigyan ko rin ng pahinga ang departamento ng benta ko. Kami rin. Paano mo nagawang magdesisyon ng mag-isa at bigyan ng pahinga ang mga empleyado? Ano ang magagawa natin? May 7 tao ang departamento namin. Nakasanayan naming mag-ulat kay Caspian at kay Lyra. Ngayon wala na sila. Siyempre wala kaming magawa. Sobra ka na. Kung gusto mo akong magtrabaho, maaaring ayusin niyon. Ito ang alok. Binibining Elena, lumuhod ka. At magmakaawa kay Lyra at Caspian na bumalik. Kung hindi, lahat ng negosyo sa kumpanyang ito. Marahil ay hindi na makapagpatuloy. Binibining Elena, ano ang gagawin natin? Sina Caspian at Lyra ay nagdulot ng malaking pagkalugi sa kumpanya. Kung gusto mo silang bumalik, hindi pwede. Ikaw. See? Aalis na kami ngayon. Hanapin mo kung sino ang makakapaglinis ng gulo na ito. Pwede kang umalis pero pirmahan mo muna ito. Gusto mo kaming tanggalin? Tanggalin kami. Elena, gusto mong tanggalin kaming 7? Tama. Mga asong hindi tapat sa kumpanya. Bakit pa sila papagtrabahuhin para sa bagong taon? Hintayin mong malaman ni Ginoong Ford Sr. Tinatanggal mo kaming 7, mga veterano ng kumpanya. Natatakot ako. Hindi kanya patatawarin. Hindi pa niya alam. Pero, maaari nating ipaalam sa kanya ngayon. See. Tingnan natin kung paano mo plano tanggalin kaming 7 ngayong araw. Bago kita tanggalin, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Ito ay talaan ng dayaan na ginawa mo sa nakaraang 3 taon. Sa 3 maikling taon lang. Kayo, 7 lalaki, ninakaw ninyo ang 300 milyon mula sa kumpanya. Naglakas loob kang mag-imbestiga sa amin ng palihim? Ano? Sasabihin mo ba sa Tito Ford tungkol sa akin? Si tatay ay mabait ang puso. Siyempre hindi siya. Tatanggalin ka dahil dito. Pero, ngayong ikaw ay nakikipag-usap sa akin, iba na ang kwento. Ito ay talaan ng paggastos. Nang pagbili mo ng mga mamahaling bagay para kay Lyra, gamit ang ninakaw na pera. Ano sa tingin mo kung malaman ng press? Hindi ba nila gagawing malaking issue iyon? Elena, napahiya mo na si Lyra. Masyadong nahihiya para lumabas ng bahay sa loob ng 2 linggo. Ngayon gusto mo siyang sirain sa pamamagitan ng opinyon ng publiko? Oh, kusang umalis ka. Oh, ga. Mapapahiya si Lyra. Ikaw. Nasa iyo ang pagpili. Ikaw. Ang oras ko ay napakahalaga. Bibigyan kita ng 3 segundo. Terry, wala si Caspian dito. Baka dapat nating tanungin si Caspian. Isa. Teka. Pipirma kami.
Elena, kapag umalis na kaming 7, makikita mong magugulo ang kumpanya. Ang mga papalit sa inyong 7 ay nakaupo sa tapat ninyo. Anong ibig mong sabihin? Salamat sa promotion, VP. Simula ngayon, kayo ang aking mga pinagkakatiwalaang aide. Sa kumpanyang ito, kailangan lang ninyong sumunod sa akin. Salamat, VP, sa iyong gabay. Kami ay susunod sa iyong pamumuno, VP. Ano ang sinabi mo? Lahat kayong 7 nagbitiw at umalis sa kumpanya? Hindi ba sinabi ko sa iyo na manatili sa kumpanya at bantayan siya? Caspian, huwag mong sisihin si Terry. Pinilit kami ni Elena na umalis. Elena, pinilit mo sina Terry at ang iba na umalis. Ano ang sinusubukan mong gawin? Ano? Tatay, sinali ko si Terry at ang 6 na iba papalabas ng kumpanya. Elena, paano mo nagagawang makialam sa mga bagay-bagay sa trabaho? Oo, Elena. Yung 7 iyon ang pundasyon ng kumpanya. Bago mo sila galawin, kahit man lang ay dapat kang kumonsulta sa opinyon ng tatay mo. Nagwelga silang lahat para takutin ako. Gusto nila na ibalik ko si Lyra at si Caspian sa kumpanya. Tatay, dati, inihayag mo sa harap ng lahat na palalayasin mo si Lyra at si Caspian. Ngayon kung ibabalik ko sila, hindi ba iyon magbibigay sa iyo ng dahilan para punahin ako? Elena, tumigil ka sa pagsyota kay Tito Ford. Tumahimik ka. Kayong mga tanga. Tito Ford, Gusto mo bang bumalik ako sa salita ko sa harap ng media? pasensya na. Hindi ko naisip iyon. Elena, hindi naman sila masama sa puso. Huwag mo na silang pakialaman. Bakit ko sila pakialaman? Sa pamilyang ito, tatay, nanay, kayo ang pinakamahalaga sa akin. Kayo lang. Elena, ikaw talaga ang mabuting anak ni tatay. Elena, huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo. Kahit na kaming 8 umalis sa kumpanya at mawala kay Lyra ang mana, ang pamilyang ito. Hindi ito mapapasa iyo. Sayang. Alam ko na ang sikreto mo. Lyra, Sa inyong mga puso, si Elena lang ang mahalaga sa inyo, di ba? Bakit pa kayo lumapit sa akin? Lyra, ang iyong ina at ako, gusto lang namin ang pinakamabuti para sa iyo. Hanggang makuha natin ang mana, kailangan nating panatilihin siya sa ating panig. Kapag dumating na ang panahon, palalayasin natin siya sa pamilya Ford. Pero tingnan niyo kung paano ako tratuhin. Kayo mismo ang nakakita. Lyra, ang mga taong nakakamit ng malalaking bagay ay dapat marunong magtiis para sa atin na matagumpay na makuha ang mana. Dapat mo pa ring makipagkasundo sa kanya. Siya. Ate, maingat kong pinili ang regalong ito para sa iyo. Magkaayos na tayo. Elena, dati, maraming pagkakamali si Lyra. Pero siya pa rin ang iyong kapatid na babae. Alang-alang sa regalong ito, kalimutan mo na lang. Ang regalong ibinigay sa iyo ni Lyra, mas mabuting tanggapin mo. Kailan ka pa naging mabait? Elena, gusto ko talagang makipag-ayos sa iyo. Elena, Tatapakan mo ba ang nararamdaman ni Lyra para sa iyo? Elena, maaaring hindi mo gusto ang regalo ko, ngunit hindi mo kailangang ipahiya ako ng ganito. Elena, bubulihin mo pa ba si Lyra hanggang kailan? Elena, si Lyra ay nanloko sa iyo sa kumpanya dati. Totoo na niloko ka niya. Kasalanan niya iyon. Pero matagal na iyon. Patawarin mo na siya. Hindi ako papatawarin ni Elena, kaya aalis na ako. Lyra? Kung aalis ka, aalis din ako. Alis din kami. Buti nga. Bakit hindi ka pa umaalis? Huwag mong sabihin sa akin na naghihintay kang may mangumbinsi sa'yo. Pasensya na, pero ako na ang namamahala sa bahay na ito ngayon. Walang mangungumbinsi sa iyo. Umalis ka na. Ikaw, Lyra, Nanay, tatay. Seryoso ba kayong para sa anak ng isang butler? Iiwan ang kooperasyon ng Ford para sa anak ng isang butler na isuko ang kooperasyon ng Ford?
Lyra, Huwag mo akong pigilan. Hindi na ako babalik. Lyra, hindi ito ang tamang panahon para mag-tantrum. Kung aalis tayo sa pamilya Ford ngayon, magpapadala lang tayo sa kanya. Pero sina mama at papa, para patahimikin siya. Laging nasa panig niya. Sa bahay na ito, wala na akong lugar. Caspian, pakakasalan mo ba ako? Caspian, ikaw na lang ang meron ako ngayon. Kung pakakasalan mo ako, hindi na ako mag-aalala na agawin ka ni Elena. Magkasama tayo magpakailanman. Pero Lyra, sa ngayon, sa papel, fiancé pa rin ako ni Elena. Nag-aalala ako na makasira ito sa reputasyon mo. Caspian, wala akong pakialam. Caspian, oo na lang kay Lyra. Sa 8 sa atin, ikaw ang pinakamagaling. Aalagaan mo siya ng mabuti. Si, ipinapangako ko sa iyo. Elena, ano kung laging ka nangunguna sa akin? Sa puso ni Caspian, laging ako ang una. Susunod na hakbang, manahin ang pamilya Ford. Nanay, tatay, may magandang balita ako. Ako rin, may magandang balita rin ako. Ako, magpapakasal na ako. Ano ang sinabi mo? Ate, dapat mong ituon ang iyong karera ngayon. Hindi ba masyadong maaga para magpakasal? Oo, Elena. Hindi ka naman dati interesado sa kasal, di ba? Bakit? Bakit biglaan? Elena, gusto ni nanay na manatili ka sa tabi ko sa ilang taon pa. Hindi ko kayang makita kang umalis. Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Ang taong pakakasalan ko ay isa sa 8 iyon. Oo, isa sa kanila. Siya ay papasok sa pamilya. Ano ang sinabi mo? Ano? Ikaw, anak ng kasambahay, gusto mong nakawin ang fiancé ko? Ako? Si Lyra ay hinding-hindi gagawa ng ganoon. Huwag mong subukan sirain ang karangalan ni Lyra. Caspian, Sa 3 araw, mag-host ako ng bangkete para sa mga elite at ipapahayag ko kung sino ang aking fiancé talaga. Ano ngayon? Kung ikakasal si Elena, maaari niyang mamanahin ang ari-arian ng Ford ng maaga. mayroon akong magandang ideya. Kung sirain natin ang kanyang reputasyon, hindi siya makakahanap ng asawa. Lyra, ito. Hindi ba ito sobra? Caspian, pinilit niya tayo sa ganito. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, siya ang sisihin. Kung hindi dahil kay Lyra noon, hindi sana kaming 8 pinalaki ng mga Ford. Binibining Ford, tungkol sa testamento, ito ay naimbestigahan na. Malinaw na nakasaad sa testamento na dapat kang magpakasal sa isa sa 8 fiancé upang mamanahin ang ari-arian ng maaga. Ngunit may karagdagang kondisyon. Kung ang 8 fiancé ay magtaksil sa iyo, kung gayon ang hindi nag-aasawa, maaari kang magmana kaagad. Anong nangyari dati ay kasalanan namin. Bilang iyong mga kasintahan, dapat naming alagaan ka. Itong baso ng gatas ay aming regalong paghingi ng tawad. Kumusta na? Isang pagkakataon lang ang ibibigay ko. Samantalahin mo ito ng mabuti. Matagal na tayong hindi nagkita. Binibining Ford, ito ay regalo ng aking asawa para sa iyo. Salamat, Ginoong River. Titingnan ko kung kaya mo pa bang maging ganito kayabang. Mga ginang at ginoo, ngayon ay ang engagement party ng aking anak na babae. Ang aming pamilya, ang pamilya Ford, ay mayroong 8 fiancé na nakatayo rito. Elena, alin ang gusto mo? Itong 8 nobyo. Lahat sila ay mga pambihirang binata. Ang pagpapakasal kay Binibining Ford, iyon ay malaking swerte nila. Naiinggit kay Binibining Ford. Kung mayroon lang ako 8 ganyang kahusay na nobyo, magiging maganda iyon. Pumili ako. Ate,
Wala kang karapatang pumili mula sa 8 ito. Lyra, huwag kang maging katawa-tawa. Tatay, kahit parusahan mo ako, kailangan ko pa ring sabihin ito. Ate, nagkasama ka na ng ibang lalaki. Bakit kailangan mong sirain si Caspian? At ang iba? Ano? Si Binibining Ford ay may ibang lalaki? Kung ito ay lumabas, ito ay magdadala ng kahihiyan sa pamilya Ford, isang malaking kahihiyan. Ibang lalaki? Ate, lasing ka noong araw na iyon. Baka nakalimutan mo. Pero kitang-kita ko ito. Ikaw at ibang lalaki, may ginawang marumi. Paano mo ako sinaktan? Nagkakalat ng kasinungalingan sa publiko. Ang sampal ay ang pinakamababa na nararapat sa iyo. Magaling. Ang ating binibining Elena ay tiyak na hindi ganyang uri ng tao, huwag maniwala sa isang panig na kwento ni Lyra. Eksakto. Ikaw, isang taong pinalaya sa pamilya Ford, anong karapatan mong dumalo sa engagement party ni Binibining Elena? Itaboy siya. Sige, dahil hindi kayo naniniwala sa akin, pipilitin ko kayong lahat na bawiin ang inyong mga salita. Ate, lumabas ka ngayon sa banquet hall habang kaya mo pa. Tingnan mong mabuti kung sino ang nasa video. Hindi ko akalaing si Miss Lyra ay may masamang ugali, pero Nagiging mabangis siya sa likod ng lahat. Nagnanasa sa fiancé ng kapatid na pakawalang hiya. Caspian, gusto kita. Paano nangyari ito? Bakit hindi ito ma-off? Kaya sina Lyra at Caspian may lihim na relasyon. Hindi iyon Caspian. Tulungan mo ako. Ikaw ba ang naglabas ng video na ito? Patayin mo na ngayon. siya mismo ang nagpalabas nito. Ano ang kinalaman ko riyan? Elena, kailangan mo bang makita si Lyra masira dahil sa iyo? Kung hindi ako naghanda ng maaga ang nasira ngayon, ako sana. Ginanti ko lang. Ano ang mali doon? Hindi pwede. Alam mo na pala simula pa? Kaya, wag mo akong paglaruan. Kaya mula pa sa simula, alam mo na ang lahat ng ito. Sinadya mong linlangin si Lyra at nakaramdam pa ako ng kaunting sisi sa iyo. Ngayon, lumalabas na nabulag ako ng tuluyan. Ang sisi mo ay walang saysay sa akin. Ang lasa ng pagkawasak ay mahirap lunukin. Handang pakasalan si Lyra. Caspian, Dahil ginawa mo ito kay Lyra, huwag mo akong sisihin sa pagpahiya sa iyo sa harap ng lahat. Caspian, sinabi ko sa'yo dati, sa isang tulad niya, hindi ka dapat maging mahina. Hindi kita pakakasalan. Kami rin. Ano bang nangyayari? Hindi ba't sila'y 8 na mga fiancé ni Elena? Bakit lahat sila'y pumapanig kay Lyra? Caspian, ano ang ginagawa mo sa engagement party ni Elena? Ito'y napakalabis. Hey, ito ang engagement party ko. Hindi mo naman papayagan to, di ba? Elena? Kahit papalayasin tayo sa pamilya Ford, kaming 8 ay hindi ka papakasalan. Tay, kami ni Caspian ay tunay na nagmamahalan. Pakibasbasan po kami. Elena, tingnan mo, sila'y tunay na nagmamahalan. Bakit di mo na lang sila hayaan? Tama, Elena. Huwag kang mag-alala. Babayaran ni Mommy ang iyong kabutihan. Pangako. Si. Kung gayon ang engagement party na ito, ay ibibigay ko kay Lyra. Elena, ang bait-bait mo. Natutuwa si Mommy. Hindi ba ito ang kilalang gold medal na abogado? Abogado Julian? Paano siya dumating sa engagement party? Caspian, hindi ba ito ang abogadong humahawak sa testamento ni Ginoong Ford Sr.? Bakit siya nandito? Uy, Abogado Julian, hindi pa tapos ang 2 taon. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para ipahayag ang testamento ni Ginoong Ford Sr. Ang testamento? Bakit biglaan? Bakit ipapahayag ang testamento? Abogado Julian, maari itong ipahayag mamaya. Mangyaring umalis ka na. Ngayong napagdesisyonan na ang tagapagmana ng Ford, hindi na kailangan maghintay pa. Noong pumanaw si Ginoong Ford Sr., inutusan niya akong gawin ang isang bagay.
Kung sa hinaharap, kayong 8 tao ay magtaksil kay Binibining Elena, agad sasakupin ni Binibining Elena ang Grupo Ford. Paano naging posible iyon? Elena, naguluhan lang ako saglit. Ang panukala ay hindi binibilang. Papa? Tinanong kita kanina, pero sinabi mo. Ang mga salitang ito, ang mga bisita rito, sila lahat ay makakapagpatunay. Sina Mama at Papa, kaya ginawa mo ito para manahin ko ang ari-arian ng mga Ford? Iyan ang dahilan kung bakit mo ito ginawa. Sina Mama at Papa ay talagang mabait sa akin. Paano nangyari ito? Ito ay Grupo Ford, isang kasunduan sa paglipat ng 80% na bahagi. Mula ngayon, ikaw ang pangunahing tagapagpasya ng Grupo Ford. Lahat ng usapin ng pamilya Ford ay napapailalim sa iyong mga pag-aayos. Elena, pinlano mo ba ito sa simula pa lang? Pinalabas mo ang video ko sa publiko para lang mapilitan si Caspian na hayagan kang ipagkanulo. Sa ganoong paraan, maaari mong mamanahin ang yaman ng pamilya Ford. Oh. Ikaw, Elena, tingnan mo. Masyado ka pang bata. Hindi mo pa kayang pangasiwaan ang ganoong kalaking ari-arian. Paano ito? Ang mana, hatiin natin ito sa ating lahat. Bakit? Elena, si nanay at tatay ay iniisip ka lang. Tama. Nanay, tatay, ano ang nagpapaisip sa'yo? Na ibibigay ko agad ang isang bagay na nasa aking kamay sa isang tao na nagpadala sa akin sa bilangguan? Tatay, tumatanda ka na. Panahon na para bumaba ka sa pwesto. Ang upuan ng chairman ay dapat akin. Elena, huwag mong kalimutan, kung wala si Tito Ford, hindi ka magiging kung nasaan ka ngayon. Huwag kang masyadong lumayo. Ako, masyadong lumayo? Nagkamali ako. Lira, kailangan kang turuan ni tatay ng leksyon ngayong gabi. Dahil wala akong pagpipilian. Ang karapatan sa mana ng kumpanya ay nasa kamay ni Elena lamang. Pagkatapos lang niyang maging 25 taong gulang, saka nating mahahati ng pantay ang kanyang mana. at sinasabi rin ng testamento na hanggat siya at si Caspian, ang 8 sa kanila, sino man sa kanila ay magpakasal, maaari niyang makuha ang ari-arian ng maaga. Hindi pa rin kami makakakuha ng pera. Tingnan ninyong mabuti, lahat. Ito ang tunay na kulay ng aking mga magulang. Ang dahilan kung bakit kayo mabait sa akin ay dahil lang mayroon akong pinapangarap ninyo ang mana. Sa harap ng maraming tao, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Elena, wala ka bang respeto sa mga nakatatanda? Sinasabi ko sa iyo, akala mo malaki ka na at hindi na kita maaaring galawin, ha? Pero sabihin ko sa iyo, hanggat ako ay nasa kumpanyang ito, ako ang chairman ng kumpanyang ito, wala kang karapatang magsalita dito. Akala mo ba pag-aari mo pa ang kumpanyang ito? Sa iyo pa rin ito? Anong ibig mong sabihin? Tinawag namin ang board para sa isang kolektibong boto. Bumoboto kami para kay Elena bilang bagong chairman namin. Ikaw? Lahat kayo? Talagang ipinagkanulo ninyo ako. Ganito mo binabayaran si Tito Ford? Lahat kayong 8 may mahahalagang posisyon sa kumpanya at naghari sa lahat sa loob ng maraming taon. Kung hindi dahil kay Elena, hindi kailanman darating ang aming pagkakataon. Sumusunod kami kay Elena ng kusang loob. Tatay, Elena, wala ka talagang hiya. Kaya ang pag-uwi mo ay pawang pag-arte lang. Ang layunin mo ay ang yaman ng pamilya Ford. Tama yan. Simula ngayon, ako, si Elena, puputulin ko ang lahat ng ugnayan sa pamilya Ford. Lahat ng ari-arian ng pamilya Ford sa akin lang. Akin ang mga iyon. Elena, si Ginoong Ford Sr. noong una ay humiling sa atin na alagaan si Lyra at sina Tito Ford at Tita Ford. Pwede mong suwayin sila? Pero kaya mo bang suwayin si Ginoong Ford Sr.? Noong nabubuhay pa si Ginoong Ford Sr., hindi niya nasabi ang ganoong bagay. Ano ang sinabi mo? Ang mga taong si Ginoong Ford Sr. ay pinapangalagaan mo ay sina Elena, ang panganay na binibining Ford. Nagsisinungaling ka. Sina Tito Ford at Tita Ford hindi magsisinungaling sa atin. Mayroon akong recording ng huling habilin ni Ginoong Ford Sr., totoo o kasinungalingan, makikita mo. Caspian, huwag kang maniwala sa kanya. Siya at si Elena ay nagkakasundo. Ikaw ay minamanipula ni Lyra sa loob ng mahigit 20 taon. Hindi mo ba gustong malaman ang totoo? Caspian,
Tatay, Ikaw, walang utang na loob na anak. Para sa anak ng isang kasambahay, ipinakulong mo ang lahi ng Ford. Sa loob ng 3 taon. 3 taon. Wala ka bang kahihiyan sa harap ng mga ninuno ng Ford? tatay, pinalaki natin si Lyra. Kung makukulong siya, baka hindi siya makaligtas. Ikaw, pinagtatanggol mo siya? Sasabihin ko sa'yo, ang negosyo ng pamilya Ford. Si Elena lang ang maaaring magmana. Tatay, pakiusap. Pag-isipan mo, tatay, Ang 8 natatanging iskolar na pinalaki natin ay pawang mga ulila ng aking mga kapatid sa labanan. Sila rin ang mga magiging asawa ni Elena. Paglabas niya, gusto kong tiyakin na magkakaroon siya ng masaya at makabuluhang buhay. Lolo, tatay, tatay. Ang aking lolo ay mabait na nag-ampon at nag-aral sa iyo. At binayaran mo siya ng pagtataksil. Paano mo kami niloko ng ganito? Sinabi mo na dahil sa iyo kami ay tinanggap ni Ginoong Ford Sr. Alam mo ba na si Ginoong Ford Sr. ay isang malaking biyaya para sa aming 8? Akala ko. Paminsan-minsan ka lang nagiging pabaya, pero hindi ko inakala na magsisinungaling ka tungkol sa bagay na ito. sa huli, kasalanan mo lahat. Ano? Gusto mong bumalik at ayusin ang lahat kay Elena? Elena, sinasabi ko sa'yo, mula nang makulong ka 3 taon na ang nakalipas, lahat sila ay kasama ako sa panggigipit sa'yo. Simula nang bumalik ka mula sa bilangguan, Caspian, bawat sandali, tumutulong sa akin na magplano kung paano ka aalisin. Kasama na noong dinroga ka. Alam din niya iyon. Tumahimik ka. Patuloy kang magsalita. At may libo akong paraan para gawing mas malala pa sa kamatayan ang buhay mo. Hahawakan mo ako? Gagawin mo ba talaga? Sa tingin ko, nawalan ka na ng bait. Kalokohan, hindi ako baliw. Natawagan ko na ang mental hospital para sunduin ka. Hindi ako may sakit. Caspian, iligtas mo ako. Hindi, wala akong sakit sa pag-iisip. Ate, pasensya na. Mawawala na ako sa paningin mo simula ngayon. Pakiusap, huwag mo akong isumbong. Okay, ate, pasensya na. Pasensya na. Naalala mo ba noong 3 taon na ang nakaraan, hindi sinasadyang nasaktan mo ang isang tao? Elena, sina Caspian at ang iba ay nasa baba na nakaluhod buong gabi. Siguro dapat mo silang patawarin. Patawarin sila? Ang mga utang na inutang nila? Hindi ko pa isa-isa na kolekta pabalik. Noong panahong iyon, ipinadala ka namin sa bilangguan para sisihin si Lyra. Nagkamali kami sa iyo. Para dito, tinatanggap namin ang parusa. Ngunit, kailangan ko ring patunayan mo ng tapat 3 taon na ang nakakaraan. Na si Lyra ay nagdulot ng pinsala dahil sa kapabayaan. Si. Hindi ako may sakit. Hindi ako iinom ng gamot. Ayaw ko ng injection. Ayaw ko ng injection. Elena, Nanay, tatay, pumunta ako para makita kayo. Elena. Alam ni tatay na mali siya. Elena, Elena, ilabas mo kami dito. Ayaw ko nang manatili dito. Nanay, tatay, magkukwento ako sa inyo. Noong unang panahon, may isang batang babae na nakatira mag-isa kasama ang kanyang ina. Hanggang isang araw, ang batang babae ay nakakita habang ang kanyang ina, upang iligtas siya, ay nabangga at namatay ng isang sasakyan. Ang batang babae ay namalimos sa lahat ng dako upang parusahan ang pumatay. Ngunit bawat abogado
tumanggi na humingi ng katarungan para sa kanyang ina. Hanggang isang araw, nalaman ng batang babae na ang lalaking ito ay may nawawalang anak na babae. Elena, ikaw. Anong ibig mong sabihin? Tapos na ang kwento ko. Kailangan ko nang umalis. Tigil. Sino ka ba talaga? Ako ang anak na babae na naghahanap ng katarungan para sa kanyang ina. Ano?